Marami na pong ipinupukol sa atin. Pati po pag-ahit ng bigote, ginawang issue. Yung akin pong asawa, ginawan din ng issue tungkol sa kanyang pagbabitamina. Pati po yung issue na ayaw ko mag-Ingles na napunta pa sa I move. Ang dami pong ibinintang sa atin pero wala po isa dyan tungkol sa pagnanakaw. Hindi po tayo kailanman na pinagbintangan sa usapin na yan. Ako po ay walang absent sa Senado. Ang akin pong ginagawa ay extra. Marami po akong ginagawang extra. Wala na sa trabaho ko. Pero yung aking mga staff, nagre-reklamo na, hindi na namin trabaho to, pero ba't namin ginagawa? Dahil public servant po ako, binoto nyo ako bilang pagsilbihan ngayon. Kaya kung ano man po yung mga issue na pinupukul sa akin, wag po kayo sanang maapektuhan. Dahil lahat po yan, intriga lang. Showbiz. Hindi ko po maintindihan, hindi sila makawala sa gandang lalaki ko. Yun lang lagi ang issue patungkol doon. Kaya sana, wag po kayong maapektuhan. Pagdating po sa politika, alam ko naman po na ako po'y nagtatrabaho at hindi po nasasayang ang inyong boto at ang pondong binibigay niyo po sa akin bilang senador. Sweldo, wala po akong tinatago dyan, pinamimigay ko po yan. Opo, kahit sarili kong pera, pinamimigay ko po yan. Kaya patawarin niyo po kami kung meron kaming mga maliliit na pagkukulang. Pero na pinalalaki ng iba. Tandaan niyo po, ako po ay boses ninyo sa Senado, aksyon, hindi drama. Our work here in the Senate. And you do not have the right to tell us what to do here. Imagine telling the Senate President, we've been here at 1 o'clock waiting for DOTC's budget to be heard. We've been working since last week, deliberating on all the budgets of the departments here. And telling the Deputy Minority Leader to stop asking questions. Kami nga, kahit matagal magtanong si Senator Risa, we never dared to ask her to stop asking questions. Who are you? Who are you to tell us to stop asking questions? Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. After 7 years, tagal na, after 7 years, several Senate hearings tungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program, andito ulit tayo. Ang tanong, bakit? Ano bang problema? Baka kulang tayo sa komunikasyon sa isa't isa, kulang sa pagpapaliwanagan, hindi nabibigyan ng boses yung mga iba't ibang sektor na mga apektuhan, yung mga jeepney operators at mga jeepney drivers. So this is the time, the opportunity for them to be heard. And of course, siyempre pakinggan natin ang ating mga taga DOTR, LTFRB, LTO na kasama ngayon. Now, kailangan sa araw na ito meron tayong ma-accomplish. Ayoko na tatapusin itong hearing and then babalik ulit tayo dahil wala lang, hindi pa rin tayo clear kung ano talaga ang agenda at pakay natin na para mabigyan ng solusyon sa araw na ito ang mga hinaing ng mga jeepney operators and drivers. Pero bago ko kausapin ang mga jeepney operators at jeepney drivers nandito ngayon, meron lang po akong ipapakita sa inyo, audio-visual. Ito po yung interview namin yesterday sa ilang mga commuters. Of course, kasama na po yung mga jeepney drivers. My stand, like I said in the previous meeting that we had, wala akong tutol sa modernization. Modernization program. At nakita niyo naman sa audio-visual presentation natin, maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JB kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan, kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Okay, 84 months ang 7 years.
So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tsuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung i-phase out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman tong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, huwag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. Kasi, yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Eh kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Oh, halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. O magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab? Kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin ito modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating tsuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Ito Pasang Mazda pala ko narinig ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po sir, or umaga sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y operator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masamang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. Napag-usapan din natin tungkol doon sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuportahan yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama po ba namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputol ng paa dyan. Marami po ang na-accident dyan. Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit ni Mr. Chair kanina at ni Senator JP. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kanginang napanood natin, maaari hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit nyo, Mr. Chair, no, ayaw niyong mawala ang iconic look. Hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At iyon po, may mga existing na rin po tayong iconic at traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard.
Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Naka-purchase na rin po kami. At ang binabanggit ko po, babalik ko lang po yung pong una, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly. Since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman, is Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit ko sigurong rationalization kanina, Mr. Chair. Okay, sir, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong Okay, pag-usapan. tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin. So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating mga modelong sasakyan. Yung kaligtasan, importante po kasi Mr. Chair, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank you, Yun lang Mr. po, Martin. Mr. Chair. Pero bago Maraming mag-opening statement, I would like to acknowledge the presence of Senator Grace po. Pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers kasi sa traditional jeepney ngayon, yung babaan sa likod versus dapat dun sa may bandang left side or right side. Willing naman yung mga tsuper na nakakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanila yung spec, susundin naman nila, di ba? Wag lang totally i-pace out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye na yung minibus na hindi na jeepney ang tawag, minibus na, di ba? Yun yun. Okay. Senator Grace po, do you have an opening statement? Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng 7 taon at ako'y natutuwa na ang ngayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin at didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. Diba? Kasi, at saka syempre I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang pagtulong din ng Vice Chair ng Committee on Public Services, si Senator JV. Mr. Chair, kung papayagan lang ninyo ako dahil syempre kayo na yung magpapatuloy nito. So bibigyan ko lang na maikling summary nung mga nangyari. No? Throughout the 7 years, this committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon ngang mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na re-revisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan ng PUV modernization ay pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin namin. Unahin na natin ang plano ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood. Nakakalungkot isipin na sa ika-7 taon ng implementasyon ng PUVMP ay tila wala pa ring solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11% or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I've repeatedly flagged the DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa Super Scholar Entrepreneurship noong 2023. These are only some of the issues that we raised. Hindi po COVID. Sorry. 7 taon, 6 na pandinig,
6 na extension at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilusad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan, hindi lamang ng komiting ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gusot sa implementasyon? Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng inauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training including effective grievance mechanisms for transport entities. Siguraduhin natin maayos sa pamamalakad ng mga ni-require ng cooperatives at corporations. Pangatlo, hanapin natin ng paraan ang maging abot kaya ang modernisasyon. Let's lessen our reliance on expensive imported units. Bakit ba kailangan galing sa ibang bansa o sa China? Kaya naman natin dito gumawa niyan. Mas mura pa. Finally, DOTR should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP with due consultations with stakeholders. Gusto nating lahat dito ang modernisasyon, pero hindi yung libo-libo muna ang mawawala ng kabuhayan o masasakyan. Para saan pa mabilis ang pagtakbo ng jeep kung naiwanan naman ang kailangang maisakay. Inaasahan nating maging daan ang diskusyon ngayon para masolusyonan ang hinanaing ng ating mga tsuper. Alam ko kaya din ito ng ating chairman sa pagtulong-tulong natin sa nakaraang 7 taon. Sana naman magkaroon na ng totoong solusyon para sa lahat. Maraming salamat. Thank you, Senator Grace po. Yung may session hall dun dun sa video. Go ahead, Sanle. Can I show the video? Then I'll give you all the, or we can go back. Yeah, go ahead. One question, Sure. if I may. Yes, proceed. please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. I just ask you, Sec Sadain, magkano ho ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, we recognize Senator Nancy, and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, the Mayowa for phase 1 is 8.9. Okay, and then The 8.9 po yun, di ba? So 8.9. That's for the And then Sec, para lang tayo klaro 8.9 including variation orders. If you exclude the variation orders, question, it's Mr. the- Chairman, is the DC. budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. budgetary No, but cost the awarded estimate kasi is 8.06. 8.06 is the award. But the budgetary cost estimate is Is 8.9. 8.9. No, So, that was talking no, about- you're talking about the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. So Yeah. 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the Yun award, po. Tapos, dumagkano ho yung budgetary cost for the fit out? Estimate. Budgetary cost estimate. ilan? So it's 2.5. For the And phase for two. the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Eh, meron ba kayong calculator? Pwede ho paki-total. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So I think yung Saksadain, hindi niyo kailangan mag-apologize. Because So, wala sorry, naman Ito yung presentation nila.
Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But This was we're submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land No, cost? Senator Nancy, ang present Mr. niya... Chairman, what we're talking about, building. Yeah, Hindi yung please, trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH, Ito documentation nila, is that 21.7. 23 billion? Is that 23 billion? 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, Ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, So what's the issue? Actually, Chairman, para nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation What's the nyo issue? dun sa Phase 3. Sa records nyo ba, it's 10 billion? Records Well, your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's Mr. the problem? Chairman, No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangang magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Mr. Yan Chairman, po ang sinabmit sa akin, galing ng staff mo. Usapan natin ngayon yung Yung tot- side ng DPWH. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 you point need something. to apologize for the 23 No, billion. you're When, mali yung pakinig mo. when, I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... Listen to Can me we first. go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Ako- Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Sec na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he 23B. total, ayan There's yung a 23B, oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na Yep. staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin, na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the issue? context. Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni When- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At not, yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? you know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. It's not, So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy.
Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, ito binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan nakita namin. this is just an Hindi mo estimate. estimate yan na Estimate yan. pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo. Na isang taon na nasa mesa mo. So Hindi issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, ma-award na to within, ano bang target natin? So kung labing limang buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay eh. March 20 and 2023 sinabit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh. Hinihimay Nandito namin tayo isa-isa, para Mr. ma-review namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman. So kung gusto nyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Because, Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH eh. Nasa Hindi proseso quantify. pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi May pa paano walang quantity? Eh, sinabi na nga sa'yo It's an na kapag ka binid, it is pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. So, So, di ba? Hindi, siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi doon sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, nandyan. of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may yan, may explanation din yan, Yes, Mr. which is Chairman. my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7 Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga hindi sa- matatapos 15 buwan yung hindi phase 2 siya sa mesa mo, wala kang ginawa. Ikaw Meron, na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. may ginagawa tayo, Mr. Eh Chairman. ano nga ginawa mo? 15 buwan eh. De, unang-una, Hanap ko- Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa'yo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can you help me, Rap? Nasaan yung sulat dito? Sa nila, Ayan o, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Oh. Tao na humusga. O, ayan. O, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan o, ayan o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. Ayan. Based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP, except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Siguro, Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. Ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa'yo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang believe sa kanya at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, ni-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount.
yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Pero hindi mo Oh. sa computation ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama Hindi po ba? naman, hindi naman Bahagi refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala pinala mo yung akong issue. invento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question, eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Bakit Taguig? ako magbibigay ng question sa media, Oh, napakagaling. Mr. Chairman? Baka gawain mo yung nabibigay sampung ng tanong So, sa mga... so ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, Diba? Kagabi, mga, hindi sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Hindi, ma'am, Chairman. walang nag-bring up dito ng ibang issue. Ba? Kasi kanina pa gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila Sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako naggugulo, Mr. Chairman. Sige, Sa pagpasok ko pala, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba bakit na yung- Alan Peter Cayetano ang Hindi. sinasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo marites, Mr. Kaya nga Chairman. 23 billion. So anong gusto mong linawin diyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. 21, Is that 23 billion? it's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land, But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Yung sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingnan mo si Celine, hindi ako nakapagbati ng birthday, hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So ano yung transcript na sinasabi mo? So di kung babalikan natin yon, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay ko Sinong kay nag-announce sa Senator. media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang staff tanong mo. ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma'am, Chairman? Ang It's not sinasabi you. mo, So sino nag-announce? si Senator Escudero, Oh, and then so, announce ng amount ng 23 sabi billion. mo kasi pa-interview kayo ng kayo. Si Senator, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. and inaamin mo ba ma'am na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23B? Hindi mo Sila na- po nag-submit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person Yes, ngayon? at wala naman nagsabi na, ginugulo mo nga ma'am eh. So, tinatanong ko, Ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman yung Mr. Chairman na tinatanong. sinagot na kita ma'am. Lumalabas Okay, 21.73 Yeah, pero so pag, that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Do your math. 21 is not 23. hindi ma'am, ulitin natin yung Mr. yung video. Parang 21 at 23? So for the record, For the No, record, for the record, same as 20. for the record, it's 23 billion with the land. No, for the for the record, rec- it's 21. Ma'am, It's the same No, as 20. let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero- Ma'am, let Sandali. me finish para tapos Sige, na to. Mr. Pagkatapos Chairman. ako. Pag Kasi- natapos, tapos na to, ma'am. Sige. Huwag mo nang guluhin.
Ginugulo, Mr. Chairman. Ginugulo mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to ay Ma'am. para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, Ma'am, babalik tayo. ano ba yung 23 billion? Well, the chair Nice. is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said, saan galing ang 23B? Si Yusek Sadain at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's, para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo ang sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento. Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-iimbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. Oh, ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. Chairman, ayan, there's no, sinabit may nila. 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Ma'am, Mr. Chairman. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang, Mr. Chairman, ikaw nga O, hindi ka marunong magbasa. 21, naging 23. Hindi ko sinabing Diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on. Move on kasi out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, It's 21.7 there's billion. no such thing Tapos. as 23 Oh, tapos. billion. Ang pera- And I don't think Ang pera na nasa mic nyo, 21.7 billion. Tapos, 20 meron pa? pa nasa mic nyo? Ayan nga eh. 21 billion? Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin po suspend okay lang po ba? Suspend na lang po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, Hindi ko ako preskon. Napipilitan lang interview ng tayo interview. sa magot. Hindi. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong Sige, statement pakitama kung media. anong, unang-una wala akong statement sa media. Paano Well, magkakamali? sa Facebook live mo, parang statement, meron ka ding interview, na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry. Yusek Sadain. Ma'am, There is none. excuse me. Point. Sandali. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such paulit- thing as 23 billion sa Paulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, na Mr. Chairman. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, kailangan ko dito ng ate o ng tita o nanay na kayo magsasabi sa akin, sir, mali yan. Sir, tama to, sir. Kasi kayo ang project manager eh. Yes, Your Honor. Ako po ang mother. Sige. So, ito po ang ating peacemaker naman. Blessed are the peacemakers. So, final word before we adjourn, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, aming chairman. Ako naman po, gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador
nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap, dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay alam niyo na, nagpaplano-plano para sa mga sarili lamang namin. Kapag ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin, ng inyong mga senador, ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo. Meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin, dahil yun po ang dahilan, ba't nyo kami hinalal? Hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa oras na to, ang ipinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y nako-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robby? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? So, good afternoon, gentlemen and ladies. The hearing, the public hearing on the review is suspended. Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang statement? A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Raffy Tulfo, sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin maganda sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw alam nyo po, relax ko lang po sila. Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada. Nadarama po ito sa tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layo nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan. Kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga, upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mapusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong isa ring idol, nananalaytay po ang pag-asa sa kanyang dahil po sa kanyang mama, Fernando po Jr., ma'am. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang po kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailanman lilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon higit sa sinuman ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. Isa sa mga napakahalagang issue
na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nag-modernize tayo, dahil totoo nga naman, napaka daming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para umabot ng kukunting pasahero. Ang akin lamang dito, hindi maunawaan bakit ang tagal. Tapos pangalawa, bakit sa LGU? Solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi. Hindi dapat LGU kung akong tatanungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Operators, DOTR, LTFRB, and of course, yung mga maapektong chuper. Now, ang tanong ko muna sa inyo, DOTR, information dissemination. Dito kayo nagkulang sa departamento nito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit, na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan nyo yung modernization program kayo sa LTFRB, kung paano ayusin yung sistema rito, ba't pa kayo pumunta sa Boracay? Nagsasayang ng pera. Sa Boracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang naghihikaw si mga jeepney driver dito sa paghahanap buhay, tapos kayo doon maghahayahay sa Boracay. Pakisagot na po muna yung laking perang hindi nyo po ginastos. Meaning, hindi nyo po ginamit. Mr. Chair, pwede po ba? Hindi siya maniwala na yung IPC pumirma. Kaya huwag mo na sabihin sa akin, ako alam kong pwede yun, pero siya ayaw niya. Kaya sige, yun na lang kung sino yung pumirma. Diba? I'll help you. Would you mind if I'll help you? Yeah, you're very welcome, Mr. Okay. President. Kasi bago po mapili ang isa o dalawa o tatlong IPs na sumama po sa PAMB sa selection process, number one, dumadaan yan sa Indigenous Political Structure or IPS. Okay? Ano po yun? It consists of tribal leaders that have exclusive right na para magpadala po ng representative nila kung hindi sila mismo ang sumama doon sa PAMB. Number one. Number two, dapat dumadaan po sa tinatawag na FPIC, Free and Prior Informed Consent. Process ito na ipapakita na itong IPs were not coerced and were not influenced, just like what the good sponsor said na madaling na-influence. Kaya nga po papasok itong proseso to make sure na hindi po sila na-influence, hindi po sila na-coerce. Ito po yung FPIC. And finally, evidence to 1 and 2 I mentioned, dapat may certification precondition or CP, documents from NCIP, pirmado na nagkaroon ng tamang proseso at pumayag ang IPs community. In the absence of these three, then invalid po yung pag-recruit nyo ng IPs para maging member ng PAMB's board. Kasi influence. If, ano naman niya, precondition na yung kaya ano pinayag natin? Yes, diba? Ipakita mo na lang yung mga papeles para ma-convince niya. Kasi hindi natin yun. May precondition notion na siya, diba? Mr. President, we will just submit all the papers available to
to the DNR about the action of the PAMB. We just want to reassure you that it is not yet a permit to operate the windmill. It's just a study to find out the potential of the wind farm here in the legislated. Thank you, Madam President. Thank you, good sponsor. Yes, I definitely agree with you. So, I need to see the CP, Yes. Certification of Precondition signed by the NCIP. Kahit na testing pa yan, kasi ang nakalagay sa batas, kahit na testing, dapat hindi. Doon sa mga lugar na merong issue sa ancestral domain. Kaya nga po dumadaan doon sa tatlong sinasabi kong steps. Without those, then invalid po yung mga nakapirmang IPs doon. So I need a copy of the CP na pirmado po ng NCIP because kanina lang po, tumawag ako sa NCIP, wala po silang pinipirmahan na CP allowing the exploration, the testing of anything whatsoever commercial doon po sa Masungi conservation area. Now, if you cannot show me CP, again, I will defer the budget at the DNR in favor of the IPs. Can we defer? Do we have time to defer? Wait. If the sponsor has a query, we suspend session first. It is our right to amend the budget, and you may submit it, but that is dependent on the subcommittee chair, Senator Villar, and the chairman of the Committee on Finance, and we could vote on it. Because number one, amounts must be made, not just mentioned in generality, and perhaps what programs of a DNR do you want to defund? Perhaps you could ask that of the subcommittee chair. So I understand where you're coming from. You may be frustrated with certain output of certain programs, and that's your prerogative. I've been through that also before. So perhaps you could mention the programs of the DNR that you think don't deserve the funding, and it is up to the chair of the subcommittee and the chair of the finance committee to agree to your recommendation. I understand, Madam President. Yeah. So I would submit those amounts in the amendments that I would like, that I wish to be transferred to the agencies that I did mention. However, for now, yeah, if the DNR wishes to, they can submit to me, copies of those documents that they said they're trying to research now, and they are going to show me, especially those last documents that I requested, the certification of precondition signed by the NCIP. Now, if they're saying na meron po silang ganon, then I need the person that will show me the CP na signed ng NCIP, put that person under oath na yan ay valid documents, at kapag napatunayan na hindi valid yan, siya po'y makukulong, makakasuhan, dahil I just spoke to the NCIP people, main office and regional offices, wala po silang ini-issue'ng CP. Now, kung sinasabi, otherwise sinasabi ng DNR na meron, then let's see. Yes, we recognize Senator Villar. Yes. They were the DNR was saying that what the IP signed is to make the study. There is no permit yet to implement the project. So when you cannot ask for the NCIP commitment because that is given when there is a project. But ito, parang permit lang to study the project. So ang pumirma lang yung IPs, yung IP representative. Kaya nga po, para makapagpirma ang isang IP representative, dumaan po dapat doon sa tatlong process na minention ko po. Number one, dapat may tinatawag na indigenous political structure. Tribal leaders po ang mag-assign, mag-designate kung sino ang allowed na mag-represent doon sa tribal group nila. Number two, meron po yung tinatawag na free and prior informed consent to make sure po na ito po yung process ng NCIP to make sure na itong IPs were not influenced and were not coerced. And then finally, dapat po meron pong evidence of 1 and 2 that really happened, certification of precondition. Ito po isang documentation from NCIP to make sure, to ensure na nagkaroon po ng tamang proseso, and this should be signed, na pumayag po yung IPs, and this document should be signed by the NCIP committee. Now, sabi niyo po, ang ginagawa ay testing pa lamang. Even though testing pa lamang, dapat po merong paalam sa mga IPs, kahit testing pa lamang po yan. Mr. President, it is not the power of the DNR
to appoint the IPs or to see to it that the right IPs are represented in the PAMBI. It's the PAMBI who will decide if they will accept the representation of the IPs. So, hindi po natin marirequire ang DNR doon kasi may right ang PAMBI to choose kung sino ang magiging member ng PAMBIs. It's according to the law. Madam President and a good sponsor, yes, kasi once na ginamit niyo po yung IPs, meron pong batas ang IPs sa pamagitan ng tribal group nila. You cannot just go to the IPs and approach them and say, hey, you, I want you to be... No. Kailangan po may proseso So, talaga. ang sinasabi ng DNR, hindi sila magpo-provide ng information na yun, kundi yung PAMBI. Kasi sila yung nag-approve na Kaya yun nga ng po, member ng PAMBI. exactly. So, the DNR cannot produce that document. It's the PAMBI. Yes, Of Madam President. the The PAMBI, Masungi. yes, the PAMBI are the ones, base po dun sa batas na binanggit ko kanina. Kaso ang member ng PAMBI, hindi naman lang DNR. Marami. Oo, may Yeah, local but since government. there's an may issue, NGO. Madam President, good sponsor, since meron pong issue ng ancestral domain at ang IPs po dapat dito ay ginagalang, nirespeto, recognize. So kailangan po talaga kasama sila doon po sa pagbuo nitong PAMBI Board of Directors para doon sa isang project. Opo. Okay. Now, sabi ko rito, sabi sa batas ng IPs, dapat meron pong tinatawag na selection process at dumadaan po yan sa IPS. Tribal leaders ang pumipili kung sino sa kanilang kamiyembro ang pwede, binibigyan ng authority ang pwedeng mag-witness o maging member ng PAMBI. Hindi po PAMBI, pwedeng basta-basta na po natin hindi. ituturo kung sino dyan sa protection po ito ng mga IPs kasi kayo na po mismo Mr. President, Madam President and your good sponsor, kayo po mismo nagsabi kanina, alam niyo naman yung IPs madaling ma-influence yun kaya nga po we have this, kaya, PAMBI, Madam President, power dyan, Madam President, hindi ang Mr. DNR. PAMBI. Kaya nga po we have this. Suspended. Maybe just request, well, of course, Your Honor, the sponsor, can we allow her please to continue? And we will give you all the time to ask the No, question. Madam President, Yes. ako munang magsalita kasi I'm explaining Inagaw niya po yung time ko I was the one explaining and my witness is the We minority leader. suspend session for a minute. And may I call the attention of Ms. Cynthia Corion that we've been here working at 9 o'clock in the morning, waiting for all departments' budget, the budget of departments to be deliberated upon. We are doing our job, and no one has the right to tell us to stop talking here. It is our duty and our job to perform our work here in the Senate. And you do not have the right to tell us what to do here. Imagine telling the Senate President, we've been here at 1 o'clock waiting for DOTC's budget to be heard. We've been working since last week, deliberating on all the budgets of the departments here. And telling the Deputy Minority Leader to stop asking questions. Kami nga, kahit matagal magtanong si Senator Risa, we never dared to ask her to stop asking questions. Who are you? Who are you to tell us to stop asking questions? Remember, if one of us tells the sponsor to defer the budget of DOT, what will happen to you? You cannot do anything. You cannot do anything here. If I move to defer your budget or to slash the budget of DOT because of your actuations and because of your actions towards my colleagues here, what will happen to the budget of DOT? Imagine, even Senator Pia Cayetano, you've been texting her even before. That's what I heard from her regarding EJ Obiena's performance. She's a senator, she's a lawyer, she knows what to do. She's a senior member here in this August chamber. You've been a member of PSC, am I right? So you know how the budget runs here in the Senate or even in Congress. You know, we spend wee hours of the morning here. Am I correct? And why are you complaining? The secretary is not complaining. She's a neophyte secretary. She never complained. Who are you to complain? The secretary is a good friend of all senators here. She never complained. Kahit siguro alas 3 naman here yung budget ng DOT, hindi magrereklamo yan. Because she knows what's happening here in Congress. Or in the Senate in particular. I think our colleagues, they deserve an apology from you.
If the majority leader, the Senate President, will allow us to suspend the rules and Yes, actually, just to put it in proper perspective, my dear colleagues, for the information of the departments, we're just doing our constitutional mandate of hearing all the budgets and asking diligently where the funds are being utilized. Tao, sir, ginagawa lang. Ito, sir, you may or may not answer. Pero I know you, sir, to always have no filter and be honest eh. Lagi kang honest, sir. Sa tingin niyo, sir, ginagawa lang to ng ibang tao, hindi na ho tayo, hindi ko ho alam kung sino ho, sir, pero ito ang sabi-sabi. Ginagawa lamang daw ito para daw ho sa eleksyon, para magpapogi. Hindi no, sistema yan. Dapat natin paniwalaan din ng mga opinion na yan. Kasi madalas ganyan. Yun naman. You think there's some truth? Siyempre naman. Okay. Ayan na, 2025. Correct, nandyan pero eh. ang kailangan natin mangyari dito, kaya anuman ang kanilang intensyon, kailangan itong pumasa. Pero tanong ko, sir. Kailangan itong pumasa. Ano man ang intensyon? Ano, sir, kung yun man ang intensyon nila at ito ang resulta na mapapaganda ang buhay ng mga mamamayan natin, bahala kayo magpapogi. Itong sa 100 peso minimum wage hike, paano naman ho yung mga employers? Ayokong sapawan yung author nito kasi si Jinggoy tsaka si Senate President. Hindi, kahit short lang, sir. Ito, short lang. Oo. Hindi naman ang Senado po, hindi po ito gagawa ng isang bagay na walang study. Ito lang po yung sinisigurado ko sa inyo. Opo. Pag humakbang po ang Senado, maniwala po kayo sa akin, nandiyan ang pinakamagagaling na tao. Nakita nyo naman yan. Correct, sir. Hindi po ito magiging threat sa mga negosyo, lalo sa maliliit kasi merong ano yan meron silang nilagay na mga kung ilan lang yung empleyado na dapat may mga ganun Yes, sir. Sobra din naman yung binigay nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binigyan ng mga ano yan yung mga negosyante na yan, yung mga korporasyon na yan, binigyan sila ng magandang insentibo sa tax. So mga nakatipid na yan. Yes. Hindi na pandemic, nagtatrabaho na yung mga tao. So, kumita ka na ng extra ngayon. Okay. Batuhan mo naman yung... Ito, salitang ano na lang ito. Salitang atin na lang. Yes, batuhan mo naman yung mga empleyado mo, pambihira sir, naman. Tanong ko, diba? Paano yung mga senadora na mga malalaking employer? Malalaking employer, sir. It's reality, sir. Na meron ho tayong mga kasama sa Senado na big employers. Ano naman, sir, yung pakiramdam nila? I'm not asking, sir, yung kung ano sa tingin kung ano yung sabi nila, pero sa opinion ho ninyo, during plenary sessions, during hearings, during discussions, lumalaban ba sila, sir, dyan? Hindi. Ito, witness ko to. Nakita ko talaga. Saksi ako. Kilala naman natin kung sino ang mga bilyonaryo at milyonaryo, sino naman natin ang mga nasa Senado. Wala naman pumalag dyan. Nung nilabas yung 100 peso, ano na yan, wage hike. Lahat yan, mabilis na mabilis yan. Ito ang pinakamabilis sa lahat na pumasa ng third reading. Bukod sa, yung maharlika, medyo tumagal-tagal pa yun. Pero itong bilis. Okay. Ano to? Naniniwala naman ako. Na-deserve. Ang liit nga nun. Sa totoo lang, ako sa aking mga workers, nasa 1,000 a day na ako. Okay. Sir? Ang dapat nga, ang bayad nga sa worker ngayon, nakita ko nga, nung nagpaano ako ng data, nakalagay ito, 1,120. Uy, kulang pa pala ako. yun yung para mabuhay ng maganda. Okay. Ang isang pamilya, kailangan sumasahod siya ng 1,120. Amendment or revision of the revised penal code, yes or no? Marami na tayong kailangan amendment. So yes, kasi wala na tayo sa panahon. I-overhaul, amendment, i-revise natin, sir? Kasi we have to keep up with the times. Oo, pero ano lang, amendment lang. Sorry. Hindi niya kailangan i-revise. Divorce law, sir? Oo, dapat. Kailangan na. Proteksyon ng babae yan. Tutulong kayo doon sa principal author na si Meron Senator ako mismong bill. Okay. Divorce bill. Okay. Third, sir, tutulong ho ba kayo na maiayos ho itong charter change for next year? Masasama po ba kayo sa movement ng ating administrasyon na maisulong ang charter change? Opo. No reservations, Sen? Economy and political. Okay. Kasama yung economy and Hindi lang siya political. pwede sa isang resolusyon, kasi bawal yun. Sa isang resolusyon, dapat isa lang. Kayo nagturo niyan, hindi Yes, sir. pwedeng dalawa-dalawa. Doon sa 100 peso, after, sir, ma-approve yan, ma-approve man yan, sir, ng both houses. Susulong na naman ho ba kayo ng isa pa pong hike? Oo. Hindi ako pwedeng, ako ay hinalal para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yes. At 80% ng lahat ng Pilipino, kulang na ang kanilang sinesweldo. Okay. Siguro naman, maiintindihan tayo ng 20%. Yes. Oo. Okay. Sir, doon sa Eid Bill, gagawa ho ba tayo ng more na... Kasi in aid of legislation yan, sir,
And as a senator, that is your right, that is your power to exercise. So in aid of legislation, sir, 3 batas na gusto ho ninyo na nasa pipeline ninyo ngayon. Ano ho ang bills? Na gusto kong pumasa? Correct. Medical cannabis, divorce, saka itong charter. Ano ho ang gusto niyo sabihin sa 27 million at sa 100, i-overall na ho natin. Hindi naman ho kung sino lang bumoto sa inyo dahil you serve the 110 million Filipinos. Mga mahal kong kababayan, marami na pong ipinupukol sa atin. Pati po pag-ahit ng bigote, ginawang issue. Yung akin pong asawa, ginawan din ng issue tungkol sa kanyang pagbabitamina. Pati po yung issue na ayaw ko mag-Ingles na napunta pa sa I move. Ang dami pong ibinintang sa atin pero wala po isa dyan tungkol sa pagnanakaw. Hindi po tayo kailanman na pinagbintangan sa usapin na yan. Ako po ay walang absent sa Senado. Ang akin pong ginagawa ay extra. Marami po akong ginagawang extra. Wala na sa trabaho ko. Pero yung aking mga staff nagrereklamo na, hindi na namin trabaho to, pero ba't namin ginagawa? Dahil public servant po ako, binoto nyo ako bilang pagsilbihan kayo. Kaya kung ano man po yung mga issue na pinupukul sa akin, wag po kayo sanang maapektuhan. Dahil lahat po yan, intriga lang. Showbiz. Hindi ko po maintindihan, hindi sila makawala sa gandang lalaki ko. Yun lang lagi ang issue patungkol doon. Kaya sana, wag po kayong maapektuhan. Pagdating po sa politika, alam ko naman po na ako po'y nagtatrabaho at hindi po nasasayang ang inyong boto at ang pondong ibinibigay niyo po sa akin bilang senador. Sweldo, wala po akong tinatago dyan, pinamimigay ko po yan. Opo, kahit sarili kong pera, pinamimigay ko po yan. Kaya patawarin niyo po kami kung meron kaming mga maliliit na pagkukulang. Pero na pinalalaki ng iba. Tandaan niyo po, ako po ay boses ninyo sa Senado. Action, hindi drama. Kung hindi ho ako naniniwala, hindi ko ho kayo kakausapin ng ganito para marinig ho ng 110 million nating... Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.